naging very interesting po ang reaksyon ng mga tao doon sa pinost naming discussion ni Professor Dan Gatmaitan last night. Kasi diniscuss namin itong birthday ni PBBM at sinabi namin may tatlong batas na violate dahil sa pagpa-party ni PBBM na organized ng mga kaibigan niya. Ngayon, dun sa comment section, marami pong tanong. Well, yung mga iba, wala lang masabi, nagmamaganda lang. Pero may mga iba po na may questions sa tingin ko kailangan malinawan dahil marami yung nagre-raise sa mga ganitong concerns. At either hindi natin alam kung scripted nga ba sila o hindi kasi may pattern po na organize ko na silang lahat. Pwede na akong magsulat ng research paper. Pero magandang masagot pa rin. So, iisa-isahin po natin yung mga concerns na yan ngayong gabi. Okay? I-share ko po sa inyo itong mga katanungan nila. Hindi pala to yung una. Yan. Professor Gatmaitan, ito yung unang tanong. Mga abogado ba kayo? Itong tanong kasi na to, parang sinasabi mga abogado lang pwedeng magtanong eh. Pero sige na nga pakisagot. Ako po ay graduate ng UP College of Law 1991 at meron po akong 2 master's degrees, isa sa Environmental Law sa Vermont Law School. Yung pangalawang master's degree ko po ay sa University of California sa Los Angeles. At saka kasalukuyan po siyang professor sa UP College of Law teaching constitutional law. Ako naman po, hindi po ako abogado but I have a PhD in Law and Public Policy. I have a master's in Economics. Ano po ang ibig sabihin ng PhD in Law and Public Policy? Na-train po ako mag-analyze ng batas at mga polisiya. So kaya po naiintindihan ko kapag nagbabasa ako ng batas, paano na-perform yan, ano ang dynamics sa pamamagitan ng mga law at public policy. Iba-ibang forma ng batas at polisiya. In fact, nagtuturo din po ako ng law and economics at institutional economics at public economics sa School of Economics. So yan po yung mga background namin na ginagamit namin sa pagbabahagi ng mga kaalaman dito po sa ating vlog. Okay, so simulan na natin kasi marami itong mga comments na to. Una, kulang yung binasa nyo, ituloy nyo ang basa sa batas. Maybe you guys should read more and understand kung ano ang nilalaman ng impeachable offenses. Okay? So, ito po ang mga batas. Professor Gatmaitan, pakipaniwanag. Yung unang batas na nabanggit namin kahapon yung Presidential Decree number 46. At dito, pinagbabawal kasi yung ang ginawa ng presidente, ginawang punishable for any public official or employee, whether of the national or local governments to receive directly or indirectly and for private persons to give. So kasama yung mga or offer to give any gift, present, or other valuable thing on any occasion, including Christmas. When such gift, present, or other thing is given by reason of his official position, regardless of whether or not the same is for past favor or favors, or the giver hopes or expects to receive a favor or better treatment in the future from the public official. Okay? Nakalagay dito, included within this prohibition is the throwing of parties or entertainments in honor of the official or employee or his immediate family ata na. Yan. So napakalinaw po ng provision ng batas na bawal tumanggap ng gifts directly or indirectly ang mga official ng government. Ito po kasali na ang Pasko. So wala pong exemption ng birthday. Baka po ang itinutukoy nyo ay yung present or other valuable things given by reason of his official position. Ang nagbigay naman mga kaibigan niya. So binibigay ito dahil friends sila at hindi dahil sa official position niya. Alam niyo po, hindi po yan tricky kasi siya po ngayon ay presidente. Hindi mo mahihiwalay yung pagkatao niya bilang presidente at yung pagkatao niya bilang kaibigan. His friends should know better. Wala pong pahinga, walang day off ang pagiging presidente. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ay, sandali lang po 5 p.m. na. Tatanggalin ko muna, isasantabi ko muna yung pagiging presidente ko. Pwede na akong tumanggap ng gift sa inyo ngayon. Tama ka dyan. Hindi kailangan patunayan kasi yung isang party dyan, yung or hopes or expects to receive a favor in the future, ay hindi yan pinapatunayan eh. Ang nagbabawal ng batas yung pagtanggap o pagbigay ng regalo. Di ba? Kasi nga maaaring ito ay gamitin ng official gamitin ng mga private individuals na maningil
Oo. sa ating mga official later on. Oo. So yung batas po, in-anticipate na yung maaaring ganito maging impluwensya. Kaya po pinagbawal na niya absolutely yung pagbibigay ng regalo. Dahil nga po, kapag nagbigay ng regalo, ito ay makaka-impluwensya sa desisyon ng isang tao. Ano ba yan at bakit siya nagiging korupsyon? Halimbawa, magkaibigan tayo. Diba? Parang hindi tayo mag-asawa. Kaibigan tayo. Niregaluhan mo ka ng lechon sa birthday ko. Tapos all of a sudden, dinalaw ka ng BIR sa business mo. Oh, tawag ka ngayon sa akin. Ang sabihin mo sa akin? Sarap ba yung lechon? Sarap, salamat pala sa lechon na binigay mo sa akin nung birthday ko. Thank you, thank you. May Oh. kailangan akong tulong sa'yo. Kasi kilala mo yung BIR, di ba? Di ba Hindi close lang kayo? kilala. Kung ako yung presidente, ako yung nag-appoint sa BIR, commissioner, di ba? So magpapahimas ka ngayon, baka pwedeng maka-discount. Alam niyo po, hindi lang yan nangyayari sa national level, nangyayari yan sa local level. Kapag kumpare mo ang treasurer sa local governments, di ba bumababa yung amilyar, yung assessment ng mga amilyar natin? Kung naghahanap ng trabaho ang anak mo, nabigyan mo ng trabaho, tawag ka sa kumpare mo, oh pare, baka naman pwede mong ma-hire yung pamangkin mo, nagtatrabaho na. Bakit po mali yun? Kasi kung ginagamit nyo yung pagkakaibigan nyo, yung pagbibigay ng regalo sa isang tao para makakuha ng trabaho, ibig sabihin na isasang tabi yung sanang mas malinaw na batayan sa pag-hire ng isang empleyado ng gobyerno na dapat sana ay batay sa kwalifikasyon ay naisasang tabihan dahil magkaibigan kayo kaya mo hinahire yung isang tao. Yan po ay isang korupsyon. Kapag pinaboran mo yung kaibigan mo, bigyan mo ng discount sa BIR o sa tax assessment niya o sa liability niya sa amilyar, that's corruption. Alam niyo kung bakit? Dahil kung nagbayad siya ng tax, yung pera na binayad niya, dapat sana nagamit pang serbisyong bayan. Pero dahil binigyan niyo siya ng discount, dahil magkumpare kayo at binigyan kayo ng lechon ng birthday mo, corruption po yan. At ang nakakalungkot po dito kasi, ang presidente, napakalawak ng powers niya. Hindi po ba? Yes. At hindi mo yan pwedeng ihiwalay sa personality niya just because it's 5 p.m. or just because it's his birthday. So, sa ganong kalagayan, talaga pong napakalinaw ng intensyon ng batas na ina-anticipate na niya. Hindi kailangan binigay ko ngayon ako manghihingi ng pabor. Diba? Yung sa mga teachers nga bawal magbigay ng regalo. Kasi nga, di ba, ang teachers maaaring magkaroon ng favorite kapag yung isang estudyante regalo ng regalo. Isa yan sa mga pet peeve ko, kaya ay nanay ko, ayoko pinakapunta sa eskwelahan ng bata ko. Pero sa nanay ko, like magkaaway niyan. Kasi dapat ang bata na-assess ng teacher dahil sa kagalingan niya. Pero kung may isang bata na sip-sip, di ba, naging teacher's pet. Pagka ganon, wala na. Hindi na batay sa kagalingan or kasipagan ng isang bata yung mga grado niya. Batay na dahil sa pagiging sip-sip ng isang estudyante. Anyway, so yun po yung dahilan nun. Ito yung pangalawang batas. Right. Ito naman ay mas recent, no? Post Marcos na to. Meron tayong tinatawag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. At ito yung mga nakasaad na mga do's or don'ts, kumbaga, ng public officials at na-reiterate itong pagbabawal sa pagtanggap ng mga regalo. Mhm. And this is under Section 7 D na kung saan dinedefine ang receiving any gift. Dito nakalagay, includes, binabasa namin kasi para hindi tayo para Baka malinaw sabihin, sa hindi ating yung lahat. binabasa Oo. So ito na ha, pinost na namin. Includes the act of accepting directly or indirectly a gift from a person other than a member of his family or relative as defined in this act, even on the occasion of a family celebration or national festivity like Christmas. If the value of the gift is neither nominal nor insignificant, or the gift is given in anticipation of on exchange for a favor, parang yung kanina. Okay? So andyan na naman, hindi excuse yung may family celebration, hindi excuse yung national holiday like Christmas. Di ba? And to receive the gift directly or Or indirectly. So baka sabihin nyo, hindi naman yung gift birthday party yun, wala namang naka-gift wrap. Alam niyo naman, maraming pilosopo. So nililinaw na po natin, ha? Nakalagay din dito dito ba yung yung entertainment? Hindi, isa pa That's the to. next one ata. Ayan. At saka dito, sasabihin nyo man,
O wala namang hininging favor. So, dapat hindi pa rin nyo kinukonclude na corruption yan. Nakalagay nga dyan, no? If the value of the gift is neither nominal nor insignificant, Yun po yung obviously, yung presyo po ng pagbayad sa Duran-Duran at pag-organize ng party sa Marriott Hotel ay hindi nominal at hindi insignificant dahil ito ay milyon-milyon. Diba? At yan nakalagay ho, hindi po yan nominal nor significant, and the gift is given in anticipation or in exchange for a favor. Hindi po yan and ha, or yan, or. So even if you're not anticipating favor in the future, the fact that you received a gift, especially if the value is not nominal or the value is significant, meaning ang ibig sabihin po ng hindi nominal at ang ibig sabihin ng malaki. significant ay malaking halaga. Baka naman sabihin niya, kasi mayaman sila, so yung halaga na yun, hindi malaki sa kanila. Natatawa ako. I think may slide tayo doon, di ba? May ganyan talagang magsasabi pero well, bahagi na po yun ng pagiging insensitive natin sa kalagayan ng maraming Pilipino sa lipunan. Ano? Sige, sunod natin ang next slide. Okay, kung hindi pa kayo masaya, meron po tayong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At define na naman, receiving any gift. At ito po yung definition ng pag-receive ng gift na bawal. Okay, includes the act of accepting directly or indirectly a gift from a person other than a member of the public officer's immediate family in behalf of himself or of any member of his family or relative within the fourth civil degree, either by consanguinity or affinity, by blood or by marriage. Okay? Even on the occasion of a family celebration or national festivity like Christmas, if the value of the gift is under the circumstances manifestly excessive, on its face, sobrang laki ng halaga. It's the same thing, no? Mas expressed the other way. Diba? Ang hindi nominal, manifestly excessive. At ang milyon-milyong dolyares, manifestly excessive po yan. Hindi, sasabihin niya na hindi naman $1 million. Yung pinakamahal niya na cost, around $900,000. Bakit daw hindi natin sinasabi yung pinakamura? Around $750,000. It doesn't matter po. kahit 100,000 lang yan, kahit 5 piso lang yan. Na-amaze lang ako sa mga Pilipino na naghahanap ng excuse para sa mga politiko. Hindi mo malaman kung kanino bang interest yung dapat pinaglalaban nila eh. Diba? Meron pang Akala cost yung nila hotel. close sila. Yung hotel has to be Ng added doon sa presidente. entire cost. I know. Hindi Okay. lang yun. Okay. And aside from that definition under the Graft and Corrupt Practices Act, may mga specific provisions din po, especially if the person responsible sa government will enter into contracts or transaction between government and any other party. Kapag presidente ka, napakarami pong transaction na involved ka. And the president can also intervene in transactions directly or indirectly, no? Hindi naman kailangan yung presidente mismo yung pipirma, but he can make a call to his cabinet members, to any official in government, any employee in the government. Pwedeng tawagan ng presidente. So yung definition earlier, nasasabing kasi hindi bawal din ang entertainment, bawal din ang party, ay mag-a-apply dito sa mga specific provisions na to. Kaya siya naunang dinefine. Oo nga. So, Tsaka, ang linaw-linaw. Government and any other part wherein the public officer in his official capacity has to intervene under the law. O sasabihin naman nila, hindi naman under official capacity yung presidente kasi tapos na yung office hours, tas nagbe-birthday party siya. wala. I think nasabi mo na kanina, Ulitin mo. wala pong day off ang presidente, as some people have suggested. At 24-hour job po yan eh. Kung natutulog ang presidente, nagkagulo, gisingin siya. Oo. Mr. Kung natutulog President, ka, may hindi naman problema ikaw, tayo. Hindi ako presidente ngayon Oo. kasi natutulog ako. Sabi niya, alas 5 pa. Mamaya pa akong 5 o'clock gigisingin. But, di ba? Walang takas yan. So, hindi niya na pwedeng sabihin na, nanggaling na ako sa trabaho, tapos na yan. So, Napagod siya. napagod daw siya. So mula nung na-elect po siya hanggang sa matapos ang term niya, presidente siya. Please lang pakiintindi po. Walang day off. Ayan. Ito. I don't think it's corruption. Kayo pong dalawa wala kayong nagawang mali sa buhay nyo. Punyemas. Ano ang corruption doon? Patunayan nyo. Kailangan may kasi may exclamation point. Kailangan may feelings.
Paano magiging graft kung pera ng mga old friends who does not hold any anong give it? Position? Eh? Madam, dahan-dahan sa mga comment po kasi mga kaibigan po ang nagpa-party at ayon sa batas, makakasohan lang ng corruption kapag nagbalik ng return doon sa taong nagbigay at saka hindi naman po bobo ang mga tao sa Malacanang. Ako na napaisip ako, hindi ba sila bobo? Bakit nila in-announce na friends ang nagbayad ng party? Ano po ang korupsyon doon? Pinaliwanag na po natin at hindi po kailangan ora mismo nang hihingi ng pabor. In-anticipate na po ng batas na pag nagbigay ng regalo ay maaaring manghingi ng pabor sa future. Kaya malinaw po sa batas na ngayon pa lang pinagbabawal na kahit hindi pa po nagaganap ang panghihingi ng pabor. Yun pong act ng pagtanggap o pagbigay is the offense. Kaya huwag yung tanong, asan yung corruption? Yun na po yung corruption. Pag humingi ka o nagbigay ka ng regalo. Or tumanggap ka ng regalo. Okay? Wala ka ng ibang humingi ba ng pabor? It doesn't matter. 'Di ba? Nagbigay ka na, humingi ka na, that's the problem. I'm actually curious kung sino yung mga friends. Alam niyo po kasi, sabihin niyo man na friends sila, hindi naman sila manghingi ng pabor. Wala pong Pilipinong hindi naapektuhan ng gobyerno. Kasi lahat po tayo nagbabayad ng tax. The fact na nagbabayad tayo ng tax, naapektuhan tayo ng gobyerno. Sabi niya, hindi naman ako nagbabayad ng income tax. Bumili po kayo ng kape sa tindahan, may tax na po yan. Pag sumakay kayo ng jeep, may tax din po yan. Kaya lahat po tayo naapektuhan ng gobyerno. Ngayon, kung manghingi kayo ng discount sa gobyerno dahil friends kayo ng presidente, kahit na exemption sa discount sa pagbayad nyo ng pamasahe sa jeep. Rent seeking na po yun. Baka hindi maintindihan. Kailangan linawan mabuti. Okay. Yan, no? So, yan po, corruption po yun. Ha? Ito. Wala naman sinasabi yung batas na kapag kaibigan gumastos at religious groups. Bakit religious groups? Religious groups ba yung nagbayad? Ay, makukulong ka na. Criminal offense nga po yung pagtanggap ng gift. Tapos sinabi na po namin yung mga definition ayon sa batas na walang exemption. Pagkakaibigan ang nagbigay ng gift ay bawal po. Bawal din. So both yan. Sides yan, ha? Kaya nga, bawal gives magbigay, or receives bawal tumanggap. Okay. Siguro klaro na yun. Oo, binasa na po natin yung mga batas, no? Ito, it's a birthday present. Kung ano na naman pinagsasasabi nyo. Pagbigyan nyo na, regalo nyo yan, tapos papasoli nyo, mapagkunwari yung batas. Dapat nga magpasalamat kasi nagbigay ng birthday present. Ikaw. Ano? Hindi ko kaya to. Yun nga po, ang linaw-linaw ng batas, walang exemption kahit Pasko. Bawal. At nabanggit na nga, party, entertainment. Ito lang po yung advice, no? Siguro, may Google naman na ngayon, madali mo mag-research. Para hindi masyadong nakakaya. Pag nag-comment po tayo online, mag-research muna tayo. Tingnan muna po natin yung i-comment natin. O kaya, intindihin natin. Huwag tayong masyadong defensive just because idol natin yung isang politiko. Laban tayo agad ng laban. No. Kahit hindi naman natin nababasa pa yung batas. Na, hindi po kailangan i-interpret ng abogado. Dapat po lahat nakakaintindi ng batas. Dahil pag ikaw na yung nasa posisyon, dapat pag binasa mo yan, ay, hindi pala ako dapat tumatanggap ng gift. No? Hindi mo pwedeng sabihin, tanungin muna natin yung Supreme Court kung totoo nga ba yan. Tatanggapin ko muna ha. Tapos magiging violation na yan kapag nag-decide na yung Supreme Court. Hindi po. Pag binasa niyo yung batas, dapat naintindihan niyo yan. Diba? Yeah. Ignorance of the law excuses no one. Ayan. Tagalogin. Bakit? Bakit hindi mo intindihan kasi English? Tagalogin mo. Hindi po excuse ang kamangmangan sa batas, no? Sa pag-violate ng batas. Ayan. Right. Ito. Very interesting nyo. Patunayan nyo muna, base sa batas, kung may kapalit na pabor ang mga instructor utak ng batas. Minsan po kasi kahit grammar hindi maintindihan. Asan ang corruption doon? Nagamit nga ba? Professor Shelo, sige po. Yung mga abogado na lang po ang mali dahil sabi nila korte lang ang dapat mag-judge kung guilty o hindi ang inakasahan. Basta sa inyo po, pag sinabi niyong corrupt, yun na yun. Opinion nyo lang yan. Judge ka ba, Miss Magno? At judge mo na may 3 batas na nalabag. Automatic po ba yun? Paano kung hindi naman siya humingi? Pinagbigyan lang ng pabor ng kaibigan niya.
Ano? Paano kung hindi humingi o pinagbigyan yung pabor ng kaibigan? Nasagot na po natin yan, no, na nag-anticipate yung batas kaya pinagbabawal. In the future, maaaring magkaroon ng rent-seeking. Ayan, para madagdagan yung vocabulary niyo. Rent-seeking po yung tawag doon in English. Pero wala pong bawal magbigay ng opinion. Katulad mga po ng sinabi ko, yung batas po ginagawang malinaw yan para alam natin kung kailan tayo nag-violate. Alin po ba yung opinion doon? Napakalinaw naman. Sabi nila, nag-birthday party ang Pangulo. Yung birthday party, ginastusan ng mga kaibigan. Ah, at ang birthday party, inattendan at nag-perform ang Duran Duran Group na ang nagbayad ay mga kaibigan. Yun ho ay facts. Hindi po namin yan kathang isip. Nanggaling po yan sa Presidential Communications Office na pinadala sa media. Hindi namin, pag nagbigay kami ng opinion, hindi sila pupunta sa kulungan. Relax lang kayo. Di ba wala naman may sinabing. Ang sa akin kasi, pag pinag-aralan mo yung batas at tinignan mo yung mga nangyari, dun sa party na yon, ah ang tingin ko, nilabag talaga yung batas. Yeah. Yun ang I sinasabi mean, ko. it's so Hindi ko sila simple pwedeng English ipakulong. naman. Relax lang kayo. Oo. Pero pwede nating sabihin na may nilabag silang batas. Oo. Bahagi po yan ng malusog at tunay na demokrasya. Diba? At hindi, sabi kasi ito, hintayin nyo muna yung korte yung magsabi kung corrupt si BBM o hindi. Nanginintay natin doon kung guilty. Ang tingin ko talaga corrupt siya. Oo nga. Diba? Kaya nga. Alam nyo din po, kahit na sinabi pa ng korte, mag-decide na with finality ang korte, hindi po maaaring mawala ang opinion ng taong bayan. In fact, we should express our opinion. We should do our own analysis. That's part of accountability. Kailangan binabantayan itong mga institutions na to. Alam nyo ba, in other countries, kahit nag-decide na yung korte, ang mga experts nag-opinion pa rin kung mali yung korte o hindi. Kasi dapat may consistency sila, may methodology sa pagde-decide, may mga batayan sa pagdedesisyon ng mga kaso. Kung nababaligtad at hindi consistent ang isang korte, maaaring inanalyze kung bakit nagbaligtad ng desisyon, nagbago ba yung composition. Yeah. Hindi po natin dapat dinodiyos ang mga institusyon. Binabantayan po natin yan. Kaya importante ang mga independent opinion, independent analysis. At katulad ng sabi ko, bahagi po yan ng isang tunay na demokrasya. Yun. So kayo po, pwede rin kayo mag-opinion. Basta batay sa logic. At Batay sa facts. batas. Batay sa facts. Hindi lang dahil pinagtatanggol nyo yung mga idol nyo. Oh, ito na naman. Si attorney. Attorney kasi siya eh. So, attorney, I may say that it is not conclusive that there was a violation of the law. It's the same thing that others said, di ba? Ginagalang niya yung ating opinion. Oo, it's not conclusive. Ang sasabi ko, ang weight ng, diba, pag in-interpret mo yung batas, kasyang-kasya talaga, sorry, doon sa definition ng, ng corruption, ng receiving gifts. Diba? Yun ang sinasabi namin. At syempre, alam naman natin lahat na yung korte yung final arbiter dyan. But as we said, it doesn't mean we don't talk or discuss or criticize even the courts. Pwede pong gawin yan. They do that in the law school all the time. You study the decisions and you criticize it. And you say why this decision is wrong. Hintayin ba ako ng term gagamitin ko? Inunahan mo na Inunahan na ako. kita. Ayan. Oh, give us black and white proof. Wala pong point if we talk about corruption if there are no receipts. Oh. You are resourceful. Show us hard proof. Ano pa kayang proof? Anong resibo ba yun? One, tumanggap ba ng gift ang presidente? Sabi doon sa isang batas, entertainment ay isang halimbawa ng gift. At ang presidente ay umattend ng party na kung saan ay may entertainment na ginastosan ng mga kaibigan para sa birthday niya. So, dahil yung mga kaibigan niya, ginastosan yun para sa kanya, nung birthday niya, yun ay isang gift. Yung entertainment ay isang forma ng gift. At ayon sa tatlong batas na binasa natin, kapag ikaw ay public official at tumanggap ka ng gift, violation yun ng tatlong batas. So ano na lang yung pangatlong fact na kailangan i-prove? Public official ba si PBBM? Well,
Last time we check, presidente siya. At sinabi na nga po natin, wala pong day off ang presidente. Wala siyang office hours kasi hindi mo maaaring ihiwalay yung persona niya sa pagiging presidente. Hindi ko alam kung ano pang ibang persona niya kung meron ba. He's the president, di ba? Yeah. So, hindi ko po alam kung ano pang hinahanap niyong facts, ha? Kasi pagka nagbubulag-bulagan ka, yun, hindi mo makikita yung facts. Bear in mind, So, nakakatawa kasi ako yung hinahanapan. Ako ba'y may accountability? Ang inahingan po natin accountability, yung mga nasa gobyerno. ang alam natin, fast galing sa gobyerno. Oo nga. Ito lahat ng sinabi mo about Media release nga ng Presidential Communications Office. inamin nila May in seal effect. pa ng Malacanang. Di ba? In effect, inamin nilang na nangyari lahat ito. Kung sinong nagbayad, etc. Alam mo yun, parang may naalala ko yung horror movie nung araw, yung mga, ano nga yung isa nun, yung Pinoy thriller. Ay, Mga katahang isip or guni-guni lamang. Di po to katahang isip or guni-guni lamang. I see. May official press release po ang Malacanang. Okay? O ano ngayon? Sigurado kayo? Ito. What if he's not aware of the gift? Surprise nga eh. Hindi niya alam. Malulungkot yung mga kaibigan niya, magalit yung mga kaibigan niya. Ano sasabihin mo sa friends mo? Pati ba naman surpresang regalo sa kanya? Hindi naman pang sarili. It was not mean for his own. Sabi niya mean. Binasa ko lang. Yeah, but you know what he means. No. I was just reading the text box na binabago ko yung comment nila. Di naman niya expected yun na surprise nga siya. Makaka-atras ka pa ba? Andun na lahat. Maraming pwedeng sagot yan eh. Sige, sagutin mo na. Simulan mo na. Pwede mong gawing excuse yan, no? Surprise! So, Oh my hindi ko God! alam. Regaluhan mo ako ng Porsche pero i-surprise mo ako para excuse ko na siya. Lahat na lang ng official na gobyerno sasabihin lang, hindi ko alam. Oo nga eh, na-surprise ako. Baka ma-hurt yung feelings ng friends ko kapag binalik ko kasi surprise. At saka, yun nga, it's not an exemption. Wala na kami tayong binasa kanina na maliban na lamang kung sorpresa po ito. It's not an element of the crime or the... There's no element of surprise. Diba? Ano bang dapat yung ginawa kung ikaw yung presidente? Well, mag-apologize siya sa mga kaibigan niya at paliwanag sa kanila na alam niyo po sa batas natin kung hindi niyo pa alam, bawal pong tumanggap ng regalo ang presidente. Sa pagpaumanhin niyo na po, hindi ko po ito maaaring tanggapin. Maaari po nating ibalot na lang ito at ibigay sa mga nagugutom pero hindi ko po ito maaaring tanggapin. Ngayon, kung yung mga kaibigan mo ay nagalit after mo ipaliwanag na magkakaroon ka ng violation ng batas, kapag tinanggap mo yung regalo niya, kailangan mo na magpalit ng mga kaibigan. Diba? Ano ang klaseng kaibigan yun? Sinabi mo na nga mag-violate ka ng batas na yung ginagawa nila ay tantamount to corruption. Diba? It's a corruption. It's violating laws. Na-imagine ko, pag surprise, kakanta sila ng happy birthday, yung presidente dapat, o yun ang tapusin yung kanta na yan kasi may impeach ako. Hindi mo pala in-explain yun. Ano? Bakit daw hindi natin alam yung mga basehan ng impeachment? Nasa Constitution, graft and corruption is one of them. Sabi na kasi. I know. Bigyan mo nga ng libro mo. Please send your address. We'll send you a copy of his book. Okay. Mayaman sila. Valid yan. Okay? They have rich friends. Alam niyo po, kahit mayaman, pwedeng maging corrupt. At malamang nga, mayaman lahat doon. Oo. Makakonvict doon sa batas na yun kasi sila yung nagbibigay ng gift na mga friends na not billionaire. nominal, hindi nominal yung value. Saka syempre, mayaman sila. Sino makapagbigay ng $700,000 gift na concert ng Duran Duran? Oo, makakonvict yung mga kaibigan ko dahil sa mga comments. Hindi po excuse. Hindi nyo tinutulungan yung mga rich friends nila. Hindi ko alam, parang mayaman yan, valid yun na argument. Wala naman sinabi doon na, you cannot accept gifts unless your friends are rich. Kaya po nakalagay na ganun sa batas, no? Ito connected to. Mayaman ng presidente. It doesn't matter po. Nainggit lang daw kayo kasi the president has too much money. Pag sinabi mo too much money,
kailangan tignan mo yung kanyang yung Ano daw yung size ng gift relative to the overall wealth? Oh, maliit lang it naman. doesn't matter. Again po, walang nakalagay na ganun sa batas. Ha? Minsan po kasi sa inyo na-confuse tayo. Sino ba dapat pinaglalaban natin? Interest natin o interest ng mga idol natin? Hindi naman kayo kilala ng idol nyo. Diba? Oh, ito. Nainggit lang kayo, bitter ka lang, you were fired by the Marcos administration, inggit lang kayo, try harder, huwag ka nang mainggit, magturotot ka na, uy, nanonood siya ng sax ko. Subukan nyo. Kaya lang baka pagka umihip kayo na umihip ng hangin, imbes na sa saxophone, lumabas mapuntay hangin sa utak nyo. Galit na, ito yung funny, galit na ako kay BBM dahil sa PhilHealth. Tsaka yan, hindi galit dahil sa PhilHealth. Dapat lahat tayo galit dahil sa PhilHealth. It doesn't matter. Dapat galit ka dahil sa PhilHealth. Apektado ka dyan. Hindi siya galit sa PhilHealth. Baka gusto niya i-contribute sa party. Unless ikaw yung sa mayayaman na friends na nag-fund, hindi mo kailangan ng PhilHealth. Hindi mo kailangan ng PhilHealth. Yung nainggit ako, hindi ko lang ba't ako mainggit. The bitter, ba't ako magiging bitter? He did not fire me. I resigned. Diba? Tsaka, alam niyo yun, kung gusto ko maging USEC, all I have to do is to keep quiet. And then, masasabi ko lang dito, hindi ko papatulan to. Kasi obviously, people who think that maiinggit ako sa party ni BBM are those who do not understand kung ano bang ibig sabihin ng mga ethical standard when you're in public office. Diba? To argue na kaya tayo nagpo-point out na corruption yung isang bagay ay dahil naiinggit tayo, ay isang indikasyon na hindi malinaw ang prinsipyong pinaglalaban mo at ang pagkakaunawa mo kung ano ba ang ibig sabihin ng public service. Yun lang. Hindi ko na mababago to kasi kung pagkatao na yung may problema pag ganito yung pagtingin mo sa public service. Diba? Yun. Tumanggap ng regalo, criminal offense na sa birthday mo. Yun nga po, malinaw sa batas na walang exemption kahit Pasko. Bawal po tumanggap Kahit ng birthday regalo. ni Jesus. And so kahit birthday ni BBM, wala pong excuse. No, he had the right. Wala pa siyang karapatan. Wala akong karapatan ng presidente. Sa presidente. comment niya, no, he had the right. Yan. Hindi ko alam bakit may period before the he. So, wala pong matitirang public official kahit isa dahil lahat sila tumatanggap ng regalo. Sino pong uupo na susunod? Wala nang mabuti para sa inyo. Alam niyo po, bahagi ng citizenship at responsibilidad natin bilang mga mamamayan na mag-demand ng accountability sa ating mga government official. Kasi kung hindi tayo nagbabantay, patuloy nilang gagawin yung mga maling aksyon. Hindi nila itatama yung pagkilos nila kasi sabihin na, ay, okay lang pala sa taong bayan yung ginagawa ko to. Nangingi ako ng gift sa mga friends ko. Diba? Tanggap ako ng gifts kahit malinaw na bawal yan sa batas. Eh, okay lang naman pala sa taong bayan. Pagpatuloy natin. Alam niyo, kung nagagalit kayo, nadidisappoint kayo sa quality ng gobyerno, nagre-reklamo kayo sa korupsyon, nagre-reklamo kayo sa mga nakawan, nagre-reklamo kayo ba't hindi umuunlad ang Pilipinas. Yan po, dahil yan sa kawalan ng accountability. Kaya dapat patuloy tayong mag-demand at ipahayag kung ano yung expectation natin sa gobyerno. Kasi kung hindi natin sinasabi kung ano yung expectation natin sa kanila, hindi po nila tutugunan kung ano yung pangangailangan natin. Kaya bahagi po ng citizenship ang pagbabantay sa mga tao sa gobyerno, yung pagpuna sa kanila, pag-participate sa governance, dahil yan po yung nakakababa ng corruption. May data ako dyan. Pero next time na natin pag-usap. I have a graph. A graph. Hashtag I have a graph. I have a graph. Pero next time na lang. Yan. Next election, lumaban kayo. Ang gagaling yung dalawa. Sana kayo na lang lahat. Naditikman mo ba yung sarcasm? Tumulong na lang kayo. Di puro pintas. Ito. Gusto ko sagutin. Bakit sa social media nyo dinadala? Why not bring it to the ombudsman? To the legal court? Huwag puro marites. Bring it to the court. Alam niyo kung ba't ko ito dinadala sa social media? Kasi itong mga comments na to ay evidence ng hindi naiinawaan ng mga tao kung ano ba ang korupsyon. Kasi sinasabi nila hindi naman public funds yung ginastos. Ang korupsyon po ay hindi lamang yung paggastos ng pera ng bayan para sa maling pamamaraan. Ang pag-grant ng pabor sa isang tao ay isang forma ng korupsyon.
yung pagbibigay ng malalaking contract sa gobyerno sa mga kaibigan mo ay isang forma ng korupsyon. So may iba't ibang mukha po ng korupsyon at para sa akin mahalagang naibabahagi ito sa social media para namumulat tayo. Itong pag-uusap natin na ang pagtanggap pala ng regalo ay bawal at isang forma ng korupsyon ay isang pagpapaalam sa taong bayan kung bakit ito bawal. Alam niyo, ito pala, very interesting. Isa sa mga areas ng research ko ay ang pag-aaral sa health sector. At ang dissertation ko ay tungkol sa mga doktor at yung Prescription. relationship nila sa pharmaceutical companies. Sabi niyo kasi mayaman naman na yung Pangulo, hindi niya kailangan hindi siya ma-influensyahan ng malaking halaga ng birthday party na to. Sa US po, merong mga state na may required registration ng mga doktor kung ano yung mga gifts na tinatanggap nila mula sa medreps. Bakit? Kasi nakita sa pag-aaral na kapag binibigyan sila ng gifts ng mga medrep, kahit ballpen lang yan, kahit prescription pad lang yan, nakaka-influence to ng desisyon nila kung ano yung gamot na ibibigay nila sa pasyente nila. Bakit po yun issue? Kasi ang mga gamot, iba-iba yung halaga. Kapag generic drug, mas mura. Kapag branded, mas mahal. Hindi po ba? Ngayon, kung yung mga branded companies bigay ng regalo sa mga doktor, at ang doktor mo prescribe ng branded sa'yo, may epekto sa'yo yun. Kasi napapamahal ka ng gamot na bibilin kahit na magkasing effectiveness, epektibo lang naman pala yung branded at yung generic. So sa Or US, niregulate ang behavior ng mga doktor because that's a form of corruption. Ano pa kung nasa gobyerno ka? Diba? So sa US, meron po silang database. Kailangan i-report ng mga doktor kung ano yung mga gifts na tinatanggap nila at nilagyan yun ng cap, $5. Pati yung mga sample na gamot dito, kasi sa atin mga sample na gamot kinukuha ng mga doktor tapos binibigay sa mga pasyente, lalo na kung walang pambili ng gamot. Sa US, bawal pong tumanggap ang mga doktor ng sample directly. Bawal ngang harapin ang mga medrep sa opisina nila eh. May designated spaces kung saan kailangan at pwede lamang harapin ng doktor ang mga medrep. At kailangan public to hindi sa private na opisina. Hindi pa po umaabot yung mga ganyang diskurso sa Pilipinas. Kaya nagulat ako na may magtatanggol na ang pagtanggap ng milyong-milyong birthday party ay hindi daw forma ng korupsyon. So, kaya po kailangan itong idaan sa social media para pa mas palalimin ang pag-unawa sa issue ng korupsyon. Yan. Grabe naman kayo. Masabi na pabaya si BBM. Nagparty na siya, nakatulong siya sa mga mahihirap. Wala namang perfect na presidente. Masayan, maraming nag-enjoy sa party ng Pangulo. Okay. Yun po, inulit-ulit na po namin ilang beses na corruption po yan. Bakit po tayo napapasama? Sino po ba itong mga friends na to? Sino ba nabibigyan ng mga contract sa gobyerno? Diba? Yun lang. Your duplicity is obvious. We did not hear from you when Pinoy was doing all the partying thrown by his supporters. Your true color shows. See your true color. Kailan ba tayo nag-start? And you really don't have credibility when it comes to this matter. Panahon nga ni Pinoy, naglaro lang siya ng video games, sinaway na natin siya eh. Diba? Naway siya mga tao. Bumili siya ng Porsche, ng pera niya yung ginamit niya. Napilitan siyang ibenta to uli. Kasi pera niya pa yun. Wala namang batas na nagbabawal na bumili ka ng sarili mong kotse. Second hand. Second hand pa. But it's a luxury vehicle. So it's an insult sa quality ng buhay ng mga Pilipino. So he was forced to sell his car. Actually, hindi tayo kilala na nag-comment. Kasi if you knew my work, lahat ng government, kung nagkakamali, binabatikos ko. Oo nga, hindi ko alam eh. Ako din eh. But so, I don't know where he's coming from kasi... Well, this is a typical commentary na mga dilawan kayo, tinklawan kayo. Meron pa akong mga panglalait o pangbabatikos sa mga Aquino. Both. Mula pa ng time ni Cory hanggang kay Noynoy. Lahat. Walang kinikilingan. Which is what we should be doing. Yeah. Kasi po, ang pinaglalaban natin, interest natin, wala tayong pinapanigang politiko. Ang usapin lang dito ay makikinabang ba to para sa interes ba to ng taong bayan? Maagrabyado ba ang taong bayan sa aksyon na ito? Hindi po dahil sa kulay or pula or pink or ano kung sino man sinuportahan nyo na election. In fact,
Kung sinuportahan niyo yan, the more that you should demand from that person. Dahil tumaya kayo, nagkatiwala kayo. At ang dahilan sa pagboto niyo doon ay, unless iba yung dahilan niyo sa pagboto, pero di ba, binoboto niyo yung isang tao dahil umaasa kayo, nakapakanan yung interest niyo, yung pinaglalaban niya. Ngayon, kapag ka nagdi-deviate doon yung binoto niyong kandidato at nagiging interest na yung pinaglalaban niya, instead na interest niyo, dapat po the more na nagdi-demand kayo ng accountability dun sa binoboto niyong kandidato. So medyo, ito po yung dapat nating iwasto bilang mga mamamayan. Ito po yung usapin ng citizenship. Ito po yung usapin ng accountability. Ito po yung panahon na tayo mga mamamayan, kailangan iniisip natin, interest natin, hindi yung mga interest ng politiko. Kasi mga politiko, kinatawan lang natin yan. Tayo po yung dapat pinagsisilbihan nila. Okay, so wag po tayong tanggol ng mga politiko. Sorry pa, isa-isa ko lang to kasi natutuwa ako sa mga comments nila. Anong mangyayari sa bansa natin kung ma-impeach pa si PBBM? Minsan, activism is not the solution to progression. To progress. Sabi niya progression, binasa ko lang. Mayroon tayong system di ba? Ako, we should get rid of the system, one corrupt person at a time. Yeah. Diba? I think it'll be good for us. So otherwise, if we just tolerate corruption, wala. Ganito tayo forever. Yan naman talaga nangyayari sa Pilipinas, di ba? Ang dami natin alam na corruption. But we tolerate it. Pare-pareho lang daw. Si Erap, na-convict ng plunder, pero pinardo ni GMA, then you have GMA. Diba? So, the more that we have to be vigilant, the more na dapat pinapaalam natin sa taong bayan, the more na pinag-uusapan natin to, the more na dapat nagagalit tayo. At hindi nawawala na ang pag-asa. I think this is the last one. Yan. So, ito na po yung last slide. Again, parehas pa rin po kami nasasabihin ni Professor Gatmaytan na maling-mali yung birthday party ni Pangulong Marcos. It's very insensitive. It's illegal. It's illegal. It's a form of corruption. Yes. Yeah. So hindi, at katulad po na sinabi natin, hindi pa siya pwedeng kasuhan dahil may immunity siya bilang presidente, pero tatandaan po natin to. Pag natapos ang termino niya, pwede na siyang kasuhan. Yung isang pangalawang option na sinabi natin kagabi, maaaring siya kasuhan, pero this is an impeachable offense. Kaya lang Sinabi din po natin na the probability of him being impeached is very small. Kasi nga, kontrolado niya ang House of Representatives, ang leader ng House of Representatives ay pinsan niya. It doesn't mean na pag hindi siya na-impeach ay wala siyang kasong na-violate, wala siyang na-violate na batas or provision ng Constitution. It's just that politically favorable ang atmosphere sa kanya. Pero yun na nga po, kaya po malinaw ang batas, kaya po kailangan nating mag-analisa magkaroon ng independent analysis. Kasi tayong mga taong bayan, dapat malinaw sa atin kung ano ba yung mga issue na kinahaharap natin at ano yung consequence dito sa atin bilang mga mamamayan. Anyway, nag-enjoy po kami sa discussion na to at kahit kung anong sabihin nyo, pagpapatuloy pa rin namin ng kakadiscuss dahil bahagi ng pagiging mga guro ang mag-discuss. Ito po yung extension ng aming mga classroom. So kung interesado kayo sa mga ganitong discussion, you don't have to agree with us, but we will continue to be noisy. Pagpapatuloy po ang pagiging maingay namin dahil naniniwala kami na kailangan manatiling mulat ang taong bayan. Ako po si Professor Shella Magno. Ako po si Professor Dangat. Please subscribe to our channel, Chikahan with Professor Shella Magno. Maraming salamat.